Jeremias Kabanata 48, ang pahayag ni Yahweh sa mga Hudyo sa Ehipto. Ang pagwasak sa Moab. Tungkol sa Moab, ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Kahabag-habag ang Nebo, sapagkat ito'y ganap na mawawasak. Nalupig ang Kiryat-Im, nawasak ang kanyang pader. At naligay sa kahihiyan ang mga mamamayan. Wala na ang katanyagan ng Moab. Ang Hisbon ay nasakop na ng kaaway. Sinabi pa nila, halikayo, wasakin natin ang Moab hanggang hindi na ito matawag na isang bansa. At kayong nakatira sa Dibon, kayo'y patatahimikin. Hahabulin ng Tabak ang inyong mamamayan. Dinggin ninyo ang pagtangis sa Horonaim. Dahil sa karahasan at pagkawasak. Wasak na ang Moab. Iyakan ng mga bata ang siyang maririnig. Sa pag-akyat sa luhit, mapait na tumatangis ang mga mamamayan. Pagbaba sa Horonaim, naririnig ang paghiyaw ng kapahamakan. Tumakas kayo, iligtas ninyo ang inyong buhay. Gaya ng mailap na asno sa disyerto. Mga taga-Moab, dahil nagtiwala kayo sa inyong lakas at kayamanan. Kayo'y malulupig din, at dadaling bihag ang Diyos-Diyosan ninyong si Chemos. Pati ang kanyang mga pari at mga lingkod. Papasukin ng tagawasak ang bawat lunsod. At walang makakatakas. Mawawasak ang kapatagan at ang libis ay guguho. Lagyan ninyo ng puntod ang Moab. Sapagkat tiyak ang kanyang pagbagsak. Mawawasak ang kanyang mga lunsod. At wala nang maninarohan doon. Sampiin siya na pabaya sa pagtupad sa gawain ni Yahweh. Sampiin siya na ayaw gumamit ng kanyang tibak sa pagpatay. Nawasak ang mga lunsod ng Moab. Namuhay na panatag ang Moab mula sa kanyang kabataan, sabi ni Yahweh. Siya'y gaya ng alak na hindi nagagalaw ang latak. Hindi siya isinasalin sa ibang sisidlan, hindi pa siya nadidalang bihag. Kaya hindi pa nagbabago ang kanyang lasa, at ang kanyang amoy ay hindi pa nawawala. Kaya, tiyak na darating ang panahon na magsusugo ako ng mga lalaking magtutumba sa mga sisidlan, itatapon nila ang laman nito, at saka babasagin hanggang sa Maduraj. At ikakahiya ng mga taga-Moab si Chemos, na kanilang Diyos-Diyosan, katulad ng Bethel, ang Diyos-Diyos ang ikinahiya ng Israel matapos niyang pagtiwalaan. Kayong mga lalaki sa Moab, paano ninyo masasabing kayo'y mga bayani? At mga matatapang na mandirigma. Dumating na ang wawasak sa Moab at sa kanyang mga lunsod. At ang magigiting niyang kabataan ay masasawi. Ito ang pahayag ng hari na ang pangalan ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Nalalapit na ang pagbagsak ng Moab. Mabilis na dumarating ang kanyang pagkawasak. Magdalamhati kayo dahil sa kanya, mga karatig bayan. At kayong lahat na nakakakilala sa kanya. Sabihin ninyo, nabali ang matibay na Setro. Ang Setro ng karangalan at kapangyarihan. Kayong mga taga-Dibon, bumab kayo mula sa inyong kataasan. At maupo kayo sa tigang na lupa, sapagkat dumating na ang wawasak sa Moab. At iniwang wasak ang inyong mga tanggulan. Kayong naninirahan sa Aror, tumayo kayo sa tabing daan at magmasid. Tanungin ninyo ang mga lalaking tumatakbo, ang babaeng tumatakas. Ano ang nangyari? Ang Moab ay napahiya at nanlupaypay. Humiyaw kayo at tumangis. Ipahayag ninyo hanggang sa ilog Arnon na winasak na ang Moab. At ang hatol ay dumating na sa mga lunsod sa mataas na kapatagan, sa Holon, sa Jaza, sa Mephot, sa Dibon, sa Nebo, sa Beth Diblataim, sa Kiryat-Aim, sa Beth Gamel, sa Bethmian, sa Keried, sa Bosra at sa lahat ng lunsod ng Moab, malayo man o malapit. Bagsak na ang kapangyarihan ng Moab at siya'y mahina na ngayon, sabi ni Yahweh. Mapapahiya ang Moab, lasingin ninyo ang Moab, sabi ni Yahweh, sapagkat naghimagsik siya laban sa akin. Bayaan ninyong siya'y gamulong sa sariling suka, at maging tampulan ng katatawanan. Hindi ba't pinagtawanan mo ang Israel? Itinuring mo sila na parang nahuling kasama ng mga magnanakaw at napapailing ka tuwing siya'y babanggitin. Mo, iwan ninyo ang mga lunsod, at doon kayo manirahan sa kabatuhan, kayong taga-Moab. Tumulad kayo sa kalapiting nagpupugad sa gilid ng bangin, nabalitaan na namin ang kapalaluan ng Moab. Napakayabang niya, mapangmata, palalo, hambog at mapagmataas. Akong si Yahweh ay hindi mapaglilihiman ng kanyang kataasan, pawang kabulaanan ang kanyang sinasabi at ginagawa. Kaya nga, tatangisan ko ang Moab, iiyakan ko ang lahat ng taga-Moab. Magdadalamhati ako para sa mga taga-Kirhirs, tinangisan kita, o baging ng Sibma, nang higit sa pagtangis ko para sa Jazer, ang mga sangamoy lumampas sa dagat, at umabot hanggang sa Jazer,
Dumaluhong ang maninira sa iyong mga bungang kahoy at ubasan ng panahon ng tag-araw, napawi na ang kagalakan at kasayahan sa mabungang lupain ng Moab. Pinahinto ko na ang pag-agos ng alak sa pisaan ng alak, wala nang pumipisa rito na may sigawan at katuwaan, ang sigawan ngayon ay hindi na dahil sa kagalakan, sumisigaw ang Hesbon at Alil at ito'y umaabot hanggang sa Jahaz, abot ang kanilang tinig mula sa Zor hanggang Horonaim at Eglet Selisha, sapagkat matutuyuin pati ang mga tubig sa Nimrim. Papatigilin ko ang pag-aalay sa mga altar sa kabululan, at ang pagsusunog,